Okay, nandito na tayo sa ating campsite location. Hi, salamat. Ang ganda po dito, Teacher Sarah. Sulit po ang lakad ninyo. Tingnan niyo po yung mga bundok at mga puno banda doon. Ang ganda po ng view. Ang ganda talaga na nilikha ng Diyos. Kaya nga po eh. It's time for 7 grouping na po. Ready na po ako mag-pose. 3, 2, 1, pose. 3, 2, 1, pose. 3, 2, 1, pose. Wow! Mukhang nakapadami na kayo ng groupies Hindi pa nga lang po eh. Don't worry, Pasikat. Magkakaroon ka pa ng maraming pictures dito sa camp. Okay, campers. Welcome sa ating 2021 camp with a team Overcome Your Fears. This is Teacher Owie, the camp director. And of course, ang ating mga camp leaders ay sila Teacher Sarah and Teacher Jessie. Excited and ready na ba ang lahat? Opo! That's good. Alright, umpisahan natin ang ating camp orientation. Marami tayong mga nakahanda activities para sa araw na ito. Ano-ano po ang ating mga gagawin? Para sa araw na ito, tayo ay hiking, nature photography, and fishing. Wow! Excited po ako dyan. At magkakaroon din tayo ng Bible study and workshop. Gusto ko po yan. At pagsapit ng gabi ay mag-bonfire and sharing tayo tungkol sa mga na-experience at natutunan natin dito sa camp. At syempre, mag-overnight and lights out tayo. May experience natin matulog dito sa campsite. Hala, overnight. Ibig sabihin, mag-isa lang po ako sa tent. Madaling mag-isa lang ako. May lumapit din ang mabangis na hayop. Hindi kaya ahas na gumapang sa loob ng tent. Campers, meron ba kayong tanong? Yes, Luana? Teacher Owie, ibig sabihin po ba na lahat po ba na ilaw ay papatayin? Oo, liwanag. Kaya mahalaga na may bawal tayong flashlight. Nasagot ko ba yung tanong mo, liwanag? Opo, Teacher Owie. Salamat po. Wala ka ba dalang flashlight? Kasi ako meron eh. Mahirap po muna ito sa yung extra flashlight. Handa kaya ako sa camp na ito? Okay ka lang baliwanag? Nararamdaman ko na nangangamba ka sa pwedeng mangyari. Huwag kang matakot. Dahil kasama mo kami at ang ating mga teachers. Kung kami nga ng mga teachers nyo ay hindi namin nahayaang may mangyari hindi maganda sa inyo, higit lalo naman na hindi kayo pababayaan ng ating Diyos. Katulad ng pangyayari sa Biblia, na kung saan ang tatlong magkakaibigan na sila Shadrach, Meshach, and Abednego ay humarap sa mabigat na kaparusahan. Ngunit hindi sila natakot sapagkat alam nilang kasama nila ang Diyos. Tamang-tamang tema ng ating camp. Huwag din tayo magpakatagal pa. Isahan na natin ang ating camp. Ready? Get set? Go, go, go! Hello mga kabibliskwela! Tayo na't manalangin. Uloy, tungo, matay, pikit, bago manalangin. Isipin siya'y nakikinig sa aming dalangin. Dear God, we praise and honor your name. Thank you for this wonderful day. We are grateful for the privilege
to hear your story and learn from your word. We ask for wisdom and understanding as we study your precious word. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Hello mga kabibiskwela! It's singing time! Ang aawitin natin ngayon ay We Will Not Bow Down. Awitin natin ito ng masaya, masigla, at malakas. We will not serve your gods. We have purpose in our heart, we will not bow down. We will not. Make it hot, make it 7 times hot. You had better serve our gods. But our God whom we serve can deliver us. We will not. We will not serve your gods. Even if God does not get us out and it's hot, we will not. We will not serve your gods. We have purpose in our hearts, we will not bow down. We will not. Make it 7 times hot. You had better serve our gods. But our God whom we serve can deliver us. We will not. We will not serve your gods. Even if God does not get us out and it's hot, we will not. Salamat mga kabibiskwela! Mga kabibiskwela, ating nagsimula ng ating Bible story sa araw na ito. Humanda na kayo at makinig ng mabuti. Ang ating kwento ay matatagpuan sa Daniel chapters 1, 2, and 3. Katulad ni Daniel, sila Shadrach, Meshach at Abednego ay kabilang sa mga kinuha o nadakip mula sa Israel at dinala sa Babylonia. Kaibigan ni Daniel sila Shadrach, Meshach at Abednego. Sila ay mga matatalinong batang lalaki. Ang mga kinuhang batang lalaki ay itinuring na maayos sa Babylonia. Pinili ng hari ang mga pinakamatalino at pinakamahusay na mula sa bawat bansa sa mundo. Ang kanyang nais ay turuan sila ng wika ng Babylonia upang sila ay maging lingkod sa pag-aayos ng kaharian ng hari. Masarap din ang kanilang mga pagkain. Ang kanilang pagkain ay ang pagkain din ng hari. Subalit si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay hindi nais kumain ng pagkain ito dahil alam nila na ito ay alay sa mga Diyos-Diyosan. Nangako sila na hindi susuway sa Diyos. Alam nila na tanging ang Diyos ng Israel lamang ang totoo at buhay na Diyos. Alam din nila na hindi kalooban ng Diyos na sumamba sila sa mga idolo at Diyos-Diyosan. Dahil dito, si Daniel ay humingi ng pahintulot na hindi kainin ang pagkain na galing sa hapag ng hari. Alam ni Daniel na pag malaman ito ng hari, ay siya ay magagalit. Subalit, ginawa ng Diyos na maging paborito si Daniel. Kaya naman ay pumayag ang pinuno upang bigyan si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ng isang pagsubok. Ang kanilang pagsubok ay sa loob lamang ng 10 araw. Ang kanila lamang kakainin ay gulay at ang inumin naman ay tubig. Nang matapos ang 10 araw ng pagsubok kila Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego ay naging mukhang mas manusog pa kaysa sa lahat ng iba pang mga batang lalaki na kumain ng pagkain ng hari. Kaya't sila ay pinahintulutang magpatuloy sa pagkain ng gulay at pag-inom ng tubig. Pinaparangalan nila Shadrach, Meshach at Abednego ang totoo at buhay na Diyos. Dahil sa kanilang katapatan at pag-ibig sa Diyos, siya ay natutuwa sa kanila. Sila ay pinangaralan din ito. Binigyan sila ng Diyos ng kaalaman at kakayahan sa mga bagay na kanilang natutunan. Matapos ang 3 taon na pag-aaral sa Babylonia,
ang lahat ng mga batang lalaki ay ipinakita kay Haring Nebuchadnezzar. Kabilang sila Shadrach, Meshach at Abednego sa mga pinili ng hari bilang pinakamahusay sa lahat. Isang araw, gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang higanting ginintuang estatwa o rebulto na may taas na 70 talampakan. Nagbigay ang hari ng batas na ang lahat ng mga tao ay dapat na huminto sa kanilang ginagawa at yumukod at sumamba sa ginintoang rebulto kapag narinig nila ang tunog ng musika. Ang sinumang tumanggi at hindi sumunod sa kanyang utos ay agad-agad na kanyang ipapatapon sa isang hurno ng apoy. Nang malaman ito ni Shadrach, Meshach at Abednego ay hindi sila sumunod sa pinag-utos ng hari. Nang tumunog ang musika ay huminto sa ginawa ang mga tao. Sila ay yumukod at sumamba sa ginintoang rebulto. Samantala, tanging sila Shadrach, Meshach at Abednego lamang ang hindi yumukod at sumamba sa ginintoang estatwa. Nang malaman ni Haring Nebuchadnezzar ay nagalit siya kina Shadrach, Meshach at Abednego. Sinabi din nila sa hari na tanging ang Diyos na buhay lamang ang kanilang sasambahin. Dahil dito ay inutos ng hari na ipatapon ang 3 magkakaibigan sa hurno ng apoy na masigit pang pinainit sa normal nitong init. Pinainit ang hurno ng apoy ng 7 beses. Nagalit man ang hari sa kanila at nais silang parusahan ay naniniwala ang magkakaibigan na poprotektahan sila ng Diyos. Ngunit halimbawa mang hindi sila iligtas ng Diyos, ay paninindigan pa din nila ang kanilang pinaniniwalaan. At pinatapon nga ng hari sila Shadrach, Meshach at Abednego sa napakainit na hurno ng apoy. Ngunit nang tinignan ng hari ang hurno, nagkulang siyang makita ang makalangit na nilalang na nasa apoy, kasama ang 3 lalaki. Ang mga lalaking nasa loob ng hurno ng apoy ay hindi man lang nasaktan o nasunog sa apoy. Sila ay ligtas sa loob ng napakainit na hurno ng apoy. Tinawag ng hari sina Shadrach, Meshach at Abednego at lumabas sila sa hurno. Sila ay hindi nasaktan ng apoy ni hindi man lang nasunog ang kanilang mga damit at ang kanilang mga balat. Sinunod ni Shadrach, Meshach at Abednego ang mga utos at kalooban ng Diyos, kahit nanganib pa ang kanilang mga buhay. Ang kanilang halimbawa ay nakatulong sa hari na maniwala sa buhay at totoong Diyos nila Shadrach, Meshach at Abednego. At dito nagtatapos ang kwento ng 3 matatapat na lalaki na sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Thank you po, Teacher Sarah, sa ikwento niyo mula sa Biblia tungkol sa buhay nila Shadrach, Meshach, and Abednego. Ngayon naman mga ka-Biblia Eskwela, mag-lesson recap naman tayo. Ang tawag dito ay Jumbled Letter Quiz. May mga katanungan ako sa inyo at subukan niyo sagutin sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga tamang letra. Umpisa na natin! Number 1. Saan dinala si Shadrach, Meshach, and Abednego mula sa Israel? Tama! Sa Babylonia! Number 2. Anong pangalan ng hari ng Babylonia? Mahusay! Nebuchadnezzar! Number 3. Saan gawa ang rebultong pinatayo ni Haring Nebuchadnezzar? Correct! Sa ginto! Number 4. Saan pinatapon si Shadrach, Meshach, and Abednego? Ito ay sa kumukulong blank. Tama! Sa kumukulong hurno. Number 5. Ilang beses pinainit ang hurno? Tama! 7. Para sa mga susunod nating katanungan, ano ang pangalan ng 3 mga magkakaibigan na nanandigan
sa Diyos. Tumpak, Shadrach, Meshach, and Abednego. Ang gagaling niya mga kabibla eskwela. Tunay nga na nakinig kayo sa ating Bible story. Dahil dyan, bibigyan namin kayo ng fireworks clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Psh, psh, psh. Boom! Rappers, nakakapagod ang araw na ito, hindi ba? Baka sa mga mukha niyo o makahalong pagod at saya. Maaari ko bang malaman ang mga pinakapaborito niyong ginawa sa ating camp? Ako po, Teacher Owie. Na-enjoy ko po ang fishing. Nakahuli po ako ng 3 isda. Wow! Congratulations, Liwanag! Ako po, Teacher Owie. Na-enjoy ko po yung pagkuha ng mga pictures. At syempre, hindi po mawawala ang pagkuha ko ng mga selfie. Siyempre, isa rin yun sa na-enjoy ko. Para sa akin, masaya naman ang lahat ng activity. Pero ang pinakapaborito ko, yung ating napag-aralan tungkol sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen! Yan naman talaga ang goal ng ating camp. Mapatuto tayo mula sa salita ng Diyos patungkol sa pagharap at pagpapatumpay mula sa ating mga kinatatakutan. Sige, sino ba sa inyo ang gusto magbahagi ng kanyang natutunan mula sa ating Bible story? Ako po, Teacher Owie. Tutunan ko po tulad nila sa Shadrach, Meshach, at Abednego na kumain ng gulay at uminom ng tubig. Kaya mga kabibiskwela, matutunan din natin na kumain ng masustansyang gulay at uminom ng maraming tubig upang maging malusog at maging malakas ang pangangatawan natin tulad nila. Very good, Pasikat! Ako naman po, nakita ko dito na hindi inalis ng Diyos ang kanilang kaparusahan sa nag-iiyam na hurlo. Pinakita nito sa akin na hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa pagsubok upang tutunan din natin na pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang provisyon. Natutunan ko din po dito na lagi natin kasama ang Diyos, hindi tayo nag-iisa, kaya hindi na po ako matatakot. Dagdag ko lang pala, natutunan ko din, palagi piliin natin na manindigan sa ating Diyos, kahit ang kapalit noon, ang pagsasakripisyo, o kaparasahan. Galing mo naman, Pasikat. Easy basic. Ito ko lang sa sinabi mo. Kahit ikaw na lang mag-isa, ay dapat manindigan pa rin tayo sa paggawa ng tama. Lalo-lalo pa, ginagawa natin ito para sa Diyos. Tama kayo dyan. Kaya kapag inuunan natin ng Diyos, siya ay nalulugod sa atin. Kaya siguradong meron itong pagpapala at hindi niya tayo pababayaan. Nakakataba naman ng puso na marinig ang inyong mga natutunan. Tunay ngang napakaraming mapupulot na aral mula kina Shadrach, Meshach at Abednego. Blessing! Salamat sa Diyos! Tagumpay ang ating camp! Sigurado ako na sa ating pag-uwi ay bago ninyo ang lahat ng ating natutunan dito sa camp. See you next camp! Hello mga Kabibla Eskwela! It's Memory Verse time! Mga Kabibla Eskwela, ang ating memory verse para sa araw na ito mula sa ating kwento ay matatagpuan sa Daniel chapter 3, verse 17. Samahan niyo akong basahin ito mula sa Biblia. Let's begin mga Kabibla Eskwela. Daniel chapter 3, verse 17. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Daniel chapter 3, verse 17. Ulitin-uli natin mga Kabibla Eskwela. Daniel chapter 3, verse 17. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Daniel chapter 3, verse 17. Mga Kabibla Eskwela, napansin niyo ba na nawala ang ilang mga importanteng salita sa ating screen? Mga Kabibla Eskwela, tulungan niyo akong i-recite ang ating memory verse sa pamamagitan ng pagbibigay ng corresponding actions mula sa salita na nawala sa ating memory verse. Umpisahan na natin ha.
Daniel chapter 3, verse 17. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O King. Daniel chapter 3, verse 17. Isa pa mga kabibliskwela. Daniel chapter 3, verse 17. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O King. Daniel chapter 3, verse 17. Very good kayo mga kabibliskwela. Good job! Mga kabibliskwela, ang buhay nila Shadrach, Meshach, at Abednego ay nagpapakita ng katapatan at pag-ibig sa ating Diyos. Sina Shadrach, Meshach, at Abednego ay hindi yumukod at sumamba sa kahit na anumang Diyos-Diyosan dahil ang totoo at buhay na Diyos lamang ang kanilang iniibig at pinaglilingkuran. Mga kabibliskwela, it's craft time! Samahan niyo akong gumawa ng Shadrach, Meshach, and Abednego Bible Craft!
Bibliskwela. Tunay na pagpapala ang ating naging pag-aaralan. Sana ay maging katulad din tayo nila Shadrach, Meshach, at Abednego na matapat, may paninindigan at may pag-ibig sa Diyos. Katulad ni Tanglaw, pasikat at liwanag, ay samahan niyo kami muli mga kabibliskwela sa susunod na pag-aaralan. Pag-aaral sa Biblia, ready, sing! Pag-aaral sa Biblia ngayon ay tapos na. Paalam, paalam, Diyos ang magpapala. Hanggang sa muli mga kabibliskwela, paalam! We will not serve your gods. We have purpose in our heart, we will not bow down. We will not. Make it hot, make it 7 times hot. You had better serve our gods. But our God whom we serve can deliver us. We will not. We will not serve your gods. Even if God does not get us out and it's hot, we will not. We will not.